sa nakalipas na isang linggo, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord, at hayaan mo, Lord, na ngayong araw na to, ikaw ay aming pupurihin, Panginoon. Iaalay ang mga awiting ito, Lord, sa iyo lamang, Panginoon. At tanging pangalan mo lamang ang maitaas, Lord. Lord, pinagpe-pray namin, Lord, ang mga kasamahan namin, Panginoon, na wala pa sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Ingatan mo nga po sila, Lord, at dalhin ligtas dito, Lord, sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Ang lahat, Lord, ng kapurihan, Panginoon, ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Go be
Come on, church, sing. God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God. In Isaiah chapter 64 verse 8, but now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are a potter. We are all the work of your hand. Church, always remember this. God has created and shaped each of us according to His purpose. We are the work of the Father's hand. So rather than wishing we were something else, we should embrace how God has made us and be the best of our ability. It's not how talented or becoming rich we are that matters. It's what we do with what He has given us. Come on, church, let's sing this song. In the hands that created
time na to para kausapin ng ating Panginoon. Kaya kahit nais lang ipakita noon ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtitiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y inihanda niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Diyos, subalit mula rin sa mga hentil. Ito ang sinabi niya sa aklat ni Oseas: ang dating hindi ko bayan ay tatawaging kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. At sa lugar kung saan sinabing kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Yes, O Lord, marami pong salamat sa affirmation, O God, na Ikaw ang Diyos na dakila at tapat. Ikaw ang Diyos na patuloy na tumatanggap ng aming mga kasalanan at patuloy na nagbubuhos ng iyong masaganang biyaya. Lord, sa umagang ito, maharap kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Maraming beses, Panginoon, we neglect you. We neglect your word. Dahil sa kabisihan, dahil sa mga priorities. But salamat sa Diyos, salamat sa iyo. Ikaw ay patuloy na tumatawag sa amin bilang bayan mo, bilang mahal mo, bilang mga anak mo. Kaya Lord, narito ang mga anak mo, patuloy na lumalapit sa iyo.
Na-acknowledge, O God, yung Lordship mo sa aming mga buhay. Hindi lang, Panginoon, na makita ito sa yung araw ng aming sama-samang pagsamba. Higit sa lahat, Lord, sa aming mga pamumuhay, sa aming pananalita, sa aming pag-iisip, O God, naroroon ang pagtanggap, pagpapatawad, pagmamahal, at pang-uunawa. Kaya, dakilang Diyos sa umagang ito, Lord, would you bind us, O God, with love, understanding, with your grace and mercy, that we can able to freely love others, Panginoon. Unless we are united in you, O God, as you have said in your word, apart from you, we can do nothing. Lord, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's not about us. Lord, makita mo kami lagi na nasa iyong likod ng kaluwalhatian. Hindi tinataas ang aming mga sarili. At sa mga panahon, Panginoon, that we want glory, O God, may you remind us once again that we cannot handle glory. Only you alone can handle glory. Huwag namin masumpungan ang aming mga sarili na itataas ang aming mga sarili above you, O God. Kaya po, Panginoon, sa magang ito, muli, ihanda mo aming mga puso, O Lord, sa mga pagpapala ng iyong salita na paladaanin mo sa iyong lingkod. Lord, maging buhay nawa namin ito, hindi lang isang talino. Naging buhay nawa namin, O God, ang mga salita mo na patuloy na naririnig sa bawat isa sa amin. Upang nang sa ganun, O Lord, ang mga may karamdaman, maging ito ay physical, spiritual, mental, Panginoon, emotional, sickness, O God, na aming maharap, especially this week. Lord, magkaroon ng kagaanan, magkaroon ng kalunasan sa kanyang mga nararamdaman. Dahil sa pag-ibig na natanggap namin sa iyo, ay pwede rin pala nila itong matanggap sa kanilang mga sarili. Yes, O God, use us mightily, O Lord. Consume us, Holy Spirit, O God, with your compassion. Consume us, O God, with your grace and mercy para mag-overflow, Panginoon, ang lahat ng ito. Unless, O God, na makonsume mo kami, walang mangyayari. Walang mangyayari, Panginoon. Maraming salamat aming Diyos sa pagmamahal, sa pagtanggap. Maraming salamat aming Diyos sa pag-ibig mo. Pinupuri ka namin, O Lord, sa magang ito. Tanggapin mo, Panginoon, na aming pagsamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? So yun, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umagang ito, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral po natin sa Aklat ng Roma, sa Book of Romans. At nandito po tayo sa series natin na God's Awesome Majesty from Romans chapter 9 to chapter 11. At ngayon po ang pag-aaralan po natin ay mula sa Romans chapter 9 verse 19 to 33. So bago po tayo mag-start, magbigay po muna tayo ng context. Ano bang nangyayari sa Roma noong mga panahon na sinulat ni Paul, ni Apostol Pablo, yung letter niya to the Romans. Magbigay po muna tayo ng context. Si Apostol Pablo po, or si Apostol Paul, siya po ay una nating nakilala bilang Saul of Tarsus. At tumulong po siya sa mga early churches. At isa na nga po doon, yung church sa Rome. So kung maalala po natin sa Book of Acts,
ang mga early churches po sa Rome ay binubuo po ng dalawang pangkat. Dalawang grupo, nandyan po yung mga Hudyo at yung mga Hentil. Yung mga Hudyo po, sila po yung lipi, sila po yung lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So sa kanila po binaba ng Panginoon yung kautusan. So yun po yung isang lahi, yung mga Hudyo or yung mga Jewish. At ang isa pa pong grupo nung panahon na yon ay grupo po ng mga Hentil, mga Gentiles. Ang ibig sabihin po ng Gentiles, kung hindi ka po Hudyo, ikaw po ay isang Hentil. Isa kang Gentile. So, yun po yung dalawang grupo. Pareho po silang tagasunod ni Kristo, pero nagkakaiba po sila sa mga pamamaraan nila dahil magkaiba po sila ng kultura, magkaiba po sila ng lahi. So, yun po ang mga Hudyo at ang mga Hentil. So, for background, nung pong panahon na yun, dumating po yung panahon na ang namumuno po doon ay si Claudius. Siya po ay isang Roman Emperor nung panahon na yon, at nag-utos po siya na lahat ng mga Hudyo papaalisin sa Rome. At nangyari po yun. For about 5 years, walang mga Hudyo sa Rome. And after 5 years, bumalik na po sila sa Rome ulit. At dito na po nagsisimula yung conflict natin. Pagbalik ng mga Hudyo sa Rome, ang nangyari ay medyo nagkalituhan. Alam po natin sa mga Hudyo, binaba ng Panginoon ng kautusan. So alam nila yung kautusan. So ngayon, pagbalik nila ng Rome, meron silang mga hindi pagkakasunduan sa mga Hentil, sa mga Gentiles, dahil ang pakiramdam nila, yung ibang mga kautusan ay hindi na nasusunod. So nagkaroon sila ng mga debate kung paano ba susundin yung kautusan. Nagkaroon din sila ng debate tungkol sa Sabbath, yung araw ng pamamahinga, at nagkaroon din po sila ng mga debate o pagtatalo tungkol sa kosher. Kosher po, ito po yung batas tungkol sa pagkain. Ano ba ang wasto at dapat kainin? Ano ba ang mga dapat iwasan? So dahil pagbalik ng mga Hudyo after 5 years sa Rome, iba na yung kulturang dinatnan nila. At nagkaroon na po ng division. At dito na po pumapasok yung sulat ni Paul sa mga Romano. So yun po ang context natin, ang background natin. Ito pong sulat ni Paul ay para i-address lahat ng kalituhan, lahat ng kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hentil. So ang sitwasyon po ng Rome that time, sila po ay talagang divided. Divided po sila dahil makakaiba po sila ng paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Lahat po sila tagasunod ni Jesus. Pero iba-iba sila ng paraan dahil nga po yung mga Hudyo, binabaan sila ng kautusan. Pero madami sa mga Hudyo, mamaya pag-aaralan natin na hindi rin talaga nakasunod sa kautusan at hindi rin may liligtas. Ang sinabi sa Book of Romans po, kakaunti lamang yung maliligtas mula sa mga Israelita. Sa passages po natin, interchangeable po ang salitang Israelita at Hudyo dahil po ang mga Israelita po ay galing din sa angkan ni Abraham. Sila po ay mga Hudyo din po. So yun po, ang purpose ni Paul, kaya po siya sumulat ng letter, ng liham, sa mga Romans ay para po maging unified yung early church sa Rome. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, ito po ay God's Sovereignty. God is God, we are not. Pwede po ba natin sabihin, God's sovereignty, He is God, we are not. Isa pa nga po, God's sovereignty, He is God, So yun po, ang purpose po ng pag-uusap natin ngayon ay para maintindihan po natin na siya po ang Panginoon at hindi tayo. Siya po ang lumikha sa atin, tayo po ay mga nilikha lamang. Siya po ang may authority sa buhay natin at dapat po mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. So isa-isahin po natin, God's sovereignty, ano po bang ibig sabihin ng sovereignty? Ang ibig po sabihin ng sovereignty, siya po ay supreme. Kapag sinabi po natin ang Panginoon ay sovereign, siya po ay supreme or higit sa lahat. Wala pong mas aangat pa o mas hihigit pa sa Panginoon. Siya po ay higit sa lahat at siya rin po ang pinakadakila. So yun po ang ibig sabihin ng sovereignty. Ang Panginoon po natin ay sovereign, siya po ay supreme, siya po ay higit sa lahat, walang papantay sa Kanya, walang lelebel sa Kanya dahil siya ay higit sa lahat at siya po ang pinakadakila. Basahin po natin sa Romans chapter 9, verse 19. Tagalog po na version ang gagamitin natin. Ang sabi po dito, ito po ay sinulat ni Paul. Ang sabi po niya, maaaring may magsabi sa akin,
Kung ganoon, bakit pa niya pinananagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. So again, ang sabi dito, sino tayo para magreklamo sa Diyos? Dito sinasabi po ni Paul sa verse 19, baka daw po may mga magtanong na mga taga-Rome kung bakit papinananagot ng Panginoon ang mga tao sa kanilang kasalanan. So mga nagko-consolidate po sa atin, siguro alam natin yung Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay... So yun, sinasabi dito ni Paul, baka may magtanong ng mga taga-Roma, bakit pa kailangang managot? Bakit pa kailangan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Dito ang pinupunto po ni Paul na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at walang makakasalungat sa kanyang kagustuhan. Siya po ay Diyos. Siya po ang Diyos, hindi po tayo yung Diyos. At siya po yung manlilikha at tayo po ay nilikha niya po lamang. So, sino ba naman tayo para questionin ang ating Diyos? Ang tatlong characteristics po ng Diyos ay omnipotence, omniscience, at omnipresence. So imagine, isang tao, questionin yung isang Diyos na omnipotent, na all-powerful, or makapangyarihan sa lahat. Imagine, ano ba kaya natin gawin? Questionin natin yung isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Again, omniscience, siya po ay all-knowing. Alam niya ang lahat. So sa atin, sa kakarampot na alam natin, sino tayo para questionin ang Diyos na alam ang lahat, alam ang nangyari ng nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sabi nga po sa study, ang utak po ng tao ay kasing liit lang ng 2 clenched fists. Ibig sabihin po kapag yung palad po natin, ginanito natin, ganito lang daw po kaliit ang utak ng tao. So imagine sa ganito kaliit na utak, sino tayo para questionin ang Panginoon na alam ang lahat? So ito po yung pinupunto ni Paul. And also, ang Panginoon po ay omnipresent. Siya po ay present everywhere, nasa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. So sino tayo para questionin ang Panginoon? Ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon na alam ang lahat, at ang Panginoon na nasa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Ang perspective po kasi ng Panginoon ay kumpleto. Hindi katulad ng tao, napaka-limited lang po ng alam natin. So imagine po natin, for reference lang, para magkaroon lang tayo ng idea. For example, ganito ang karunungan ng Panginoon. Ganito kalaki ang karunungan ng Panginoon. Ganito kalawak. Pwede po natin sabihin na ang karunungan ng tao ay isang napakaliit lang na tuldok. So doon sa napakaliit na tuldok na karunungan natin, sino tayo para questionin ang Panginoon na alam ang lahat? Yun po ang pinupunto ni Paul dito. Sabi po niya, sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lamang, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Sa Isaiah 55:8-9 po, ang sabi doon, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. So po, His thoughts are higher than our thoughts. So malayong malayo po ang karunungan natin kung ikukumpara sa karunungan ng Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din po kalayo yung karunungan natin sa Panginoon, yung karunungan at pamamaraan natin, yung pag-iisip natin, ganun po kalayo. So, sino po tayo para questionin ang pagpapasya ng Panginoon? Pagpatuloy po natin ang pagbabasa sa Book of Romans, ang sabi po sa Romans chapter 9, verse 21, sabi po dito, tulad ng isang palayok, tulad ng isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng 2 uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. So dito po sinasabi ni Paul yung relationship ng manlilikha at ng nilikha. Ng isang gumagawa ng palayok
at nung clay na ginagamit niya sa paggawa ng palayok. Sinabi po dito ni Apostol Pablo, kung halimbawa po ako yung gumagawa ng palayok at meron ako ditong tumpok ng clay, nasa akin po ang pagpapasya kung anong gagawin ko doon sa clay na yon. Doon po sa clay na yon, pwede akong gumawa ng isang tapayan. Yung tapayan po yung lagayan ng tubig, jar na malaki, lagayan ng tubig. Pwede akong gumawa ng isang tapayan na hindi masyadong espesyal, lagay ko lang siya sa gilid ng bahay namin, at doon ako maglalagay ng tubig. Doon din sa same na tumpok ng putik na yon, pwede rin akong gumawa ng isang, let's say, isang flower vase na espesyal, na sobrang detalyado. At ilalagay ko yon sa center table. Yun yung center of attraction ng sala ko. So yun, pwede ko siyang gawing espesyal, pwede ko rin siyang gawing simple lang, at nasa akin ang pagpapasya. Dahil ako ang gagawa, ako ang huhubog dun sa clay na yon. Nasa akin ang pagpapasya. Dito po sinasabi ni Apostol Pablo na ganun din po ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang gumawa sa atin, nasa Kanya ang pagpapasya. Wala sa atin ang pagpapasya. May karapatan po yung ating manlilikha, ang Panginoon, over His creation. May karapatan po siya, may authority po siya sa atin dahil siya po ang gumawa sa atin. Ang Panginoon po ang manlilikha at ang may lalang ng langit at ng lupa. At bilang manlilikha, may karapatan po siyang gawin kung ano ang gusto niya. Katulad ng isang potter, katulad ng isang gumagawa ng palayok na may karapatan kung anong gusto niyang gawin doon sa tumpok ng putik. Ganon din po ang Panginoon. Meron din po siyang karapatan kung ano po ang gusto niyang gawin sa atin dahil tayo ay creation lamang. Siya po ang ating creator. So again, balik tayo dun sa topic. Ang topic natin, God is God, we are not. He is God, we are not. Siya ang Panginoon, kaya siya po ang may karapatan. Siya ang lumikha, kaya siya ang may karapatan sa mga nilikha niya. Pagpatuloy po natin, ayun po, sabi dito, just like how a potter can choose how to use his clay, God has the sovereign right, sovereign supreme. God has the sovereign right to do as He wishes with His own creation. Siya po ang masusunod sa mga nilikha niya. Hindi po yung mga nilikha ang masusunod, ang masusunod po ay yung manlilikha. Pagpatuloy po natin sa Romans chapter 9 verse 22 and the following, ang sabi po doon, ganon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero, minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaaawaan niya, na inihanda na niya noon pa para parangalan. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya. Hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Oseas. Ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko, at ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At ang mga sinabihang kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. So ito pong passage na to ay tungkol po ito sa mga Hudyo at saka sa mga Hintil. Kanina po pinag-usapan natin, mga Hudyo po ay ito po yung mula sa lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yung mga Hintil naman po, ito naman po yung mga hindi Hudyo. So unahin po natin yung mga Hudyo. Sa mga Hudyo po, maraming pribilehiyo na ibinaba ang Panginoon. Madami silang privileges. Ang sabi po sa Romans 9:4, bilang mga Israelita, again po, yung Israelita and Hudyo interchangeable po siya dahil ang mga taga-Israel po ay mga mula sa lahi ng Hudyo. Sabi po dito, bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasulatan sa kanila, ibinigay sa kanila ang kautusan, tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. So ito po yung mga privileges na meron yung mga Hudyo, yung mga lahi ni Abraham. Una po, sabi dito, ipinakita sa kanila ang kadakilaan ng Panginoon. Sa kanila po binaba yung mga kasunduan at kautusan. At tinuruan po sila kung paano yung tunay na pagsamba. At marami din pong ipinangako ang Panginoon sa kanila. So napakadaming privileges na nakuha ng mga Israelita.
At sa Romans chapter 9 verse 24 to 26, niliwanag po ni Apostol Pablo na ang kaligtasan po ay hindi lang para sa mga Hudyo. Hindi po kahit sa kanila binaba yung kautusan at marami silang pribilehiyong nakuha sa Panginoon ay sila lamang ang may liligtas. Ang sabi po dito, ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At sa mga sinabihang kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Noong una po ang mga pribilehiyo ay nasa mga Hudyo lamang, pero nilinaw ni Apostol Pablo sa early churches sa Rome na ang kaligtasan po ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. At yun po ang pagpapasya ng Panginoon. At hindi po natin pwedeng questionin yung pagpapasya ng Panginoon. Dahil siya ang Diyos, tayo hindi. Sa Kanya ang pagpapasya. Nasa manlilikha ang pagpapasya. Sa Kanyang mga nilikha, again, He is God and we are not. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa sa chapter 9 verse 27. Sabi po dito, tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isaias, kahit na maging kasindami pa ng buhangin sa tabing dagat ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maililigtas. Dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo. Sinabi rin ni Isaias, kung ang Panginoong makapangyarihan ay walang itinira sa ating lahi, na tulad na sana tayo sa Sodom at Gomora. So, dito po pinaliliwanag ni Paul na pinagpala pa rin po ang bayan ng Israel. Pinagpala pa rin po ang mga Israelita. Kahit marami sa kanila ang nagkasala, sa kanila na binabayang kautusan, alam na nila ang dapat gawin, alam na nila kung paano ang tamang pagpuri, pero marami pa rin sa kanila ang nagkasala. Pero sinasabi dito ni Paul na mapalad pa rin ang bayan ng Israel dahil hindi sila natulad sa Sodom and Gomorrah. At alam po natin kung ano yung mga kasalanan ng Sodom. Sa Ezekiel chapter 16, verse 49 to 50, inilista po doon ang mga kasalanan ng Sodom. Ang kasalanan po ng Sodom, una, pagmamataas. Ang mga tao po sa Sodom ay nagmamataas. Sagana po sila sa pagkain, maunlad din po yung buhay nila, pero hindi po sila tumutulong sa mahihirap at nangangailangan. Sabi din po doon sa Ezekiel, gumagawa po sila ng mga kasuklam-suklam sa panlingin ng Panginoon. Yun po ang description sa Sodom, kaya po nilipol sila ng Panginoon. Kung matatandaan po natin sa Genesis, sa chapter 19, ito po yung kwento ni Lot. Nagpadala po ang Panginoon ng 2 anghel para lipulin na yung Sodom kasi sobrang kasuklam-suklam yung ginagawa nila. Grabe yung mga kasalanan nila, kaya ang Panginoon nagpadala ng 2 anghel. Yung 2 anghel na yun, pinatuloy ni Lot sa bahay niya. At nung tumuloy yung 2 anghel sa bahay ni Lot, sobrang kasuklam-suklam yung mga tao doon. Ang ginawa nila, yung mga matatanda at batang lalaki, pumunta sila sa harapan ng pintuan ng bahay ni Lot dahil gusto nilang sipingan yung 2 anghel. Ganun kasuklam-suklam yung mga mamamayan ng Sodom, kaya pinili ng Panginoon na lipulin sila. Ang sabi po sa Genesis chapter 19, 24 to 25, biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomorrah. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Hindi lang yung mga tao ang nilipol ng Panginoon, pati po yung mga tanim, dahil talagang kasuklam-suklam ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah. At dito po sa Romans, sinasabi ng Panginoon na mapalad pa rin kayong mga Israelita. Kahit madami kayong ginagawa na kasalanan, kahit sa inyo na binaba yung kautusan, hindi nyo pa rin sinusunod, mapalad pa rin kayo. Dahil hindi kayo natulad sa Sodom at Gomorrah na nilipol talaga ng Panginoon lahat ng mamamayan, pati yung mga tanim. Mapalad sila kasi ang sinabi po sa Book of Romans, maraming hindi maliligtas sa Israel, pero meron pa rin sa kanilang matitira. Meron pa rin remnants. Hindi sila matutulad sa Sodom at Gomorrah na talaga namang nilipol ng Panginoon. So kung babalik po tayo kanina sa sinabi ni Paul sa relationship ng creator at creation, sa relationship ng potter, nung gumagawa ng palayok at ng clay, kung ako po yung gumagawa ng palayok,
Halimbawa po, gumawa ako ng isang palayok na ang purpose ko dun sa palayok na yun ay lutuan. Gagamitin ko po yung panluto. And for some reasons, yung palayok na yun, habang pinapatuyo, bago ko siya magamit, nagkaroon siya ng crack or nagkaroon siya ng butas. Yung palayok na po yun, hindi na niya masiserve yung purpose niya. Kasi kung gusto kong gamitin siyang bilang lutuan at may crack siya, may butas siya, hindi na siya pwedeng gamiting lutuan. So ako, bilang ako yung gumagawa ng palayok, yung palayok na yun, pwede kong itapon na lang. Kasi hindi ko na siya magagamit eh. Ganun din ang ginagawa ng Panginoon dahil sobrang kasuklam-suklam ng ginawa ng Sodom at Gomorrah. Ang ginawa ng Panginoon, nilipol na niya lahat. Nilipol na niya lahat ng tao. At again, wala tayong karapatang questionin ang pagpapasya ng Panginoon. Dahil siya ang lumikha at tayo ay nilikha lamang. At bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, again, maliit lang yung perspective natin eh. Yung perspective ng Panginoon ay malaki. Kailangan po natin magtiwala sa pagpapasya ng Panginoon. Kailangan po natin magtiwala na ang Diyos po ay mabuti at ang intensyon po niya sa mga anak niya ay perfect at pleasing. Again po, siya po ang Diyos at tayo ang hindi. So magagawa po niya ang gusto niyang gawin sa kanyang mga creation. So next slide po tayo. Next slide. Ito po, sa chapter 9 verse 30, ito po ay tungkol sa Israel at sa magandang balita. Ang sabi po dito, ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Ang mga hindi Hudyo na nagsikap na maging matuwid ay itinuring ng Diyos na matuwid nang dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ang mga Hudyo na nagsikap na maituring na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautusan ay nabigo. Bakit sila nabigo? Sapagkat nagtiwala sila sa kanilang mga gawa at hindi sumampalataya kay Hesukristo. Natisod sila sa batong nakakatisod. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng batong naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Pero hindi mapapahiya ang sumasampalataya sa Kanya. Dito po sinasabi ng Panginoon sa bayan ng Israel na maraming Hudyo ang hindi maliligtas. Bakit sila hindi maliligtas? Dahil nagtiwala sila sa kanilang mga sariling gawa. Nag-focus sila sa kautusan kung paano sumunod, pero marami din naman sa kanila na talaga namang hindi nakasunod sa kautusan, kaya hindi rin sila maililigtas. Sinabi din po ni Apostol Pablo dito na meron din pong mga hentil na hindi sa kanila binaba yung kautusan, pero sila po ay maliligtas dahil sumasampalataya po sila kay Kristo. So ang Panginoon po ang nagpasya kung sino ang maililigtas, at ang pagpapasya pong yun, ang mga maliligtas ay kung sino ang sumasampalataya kay Kristo. Regardless na po kung isa kang Hudyo or isa kang Gentile, as long as sumasampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maililigtas na. So good news po yun para sa atin, di ba? Kasi hindi naman tayo Hudyo by culture, by ethnicity. So tayo po ay mga Pilipino. So magandang balita ito para sa atin. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Hindi na lang sa isang grupo ng mga tao, kundi para sa lahat. At again po, nasa Panginoon ang pagpapasya kung sino ang gusto niyang mailigtas. At dahil mahal tayo ng Panginoon, talagang pinalawak niya. Dati, ang tinatawag lang ng mga tao niya ay mga Hudyo. Ngayon, kahit yung mga hentil, kahit yung mga hindi na Hudyo, ay pwede nang tawagin na mga tao niya, na mga mamamayan niya. At again, pwede siya magpasya dahil siya ang Diyos. Siya ang may likha sa atin at tayo yung mga nilikha lamang. Siya ang masusunod. He is God and we are not. Sa Romans chapter 3 verse 21 to 24 ang sabi po doon, pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuturing na matuwid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat
sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Again, ang kaligtasan po ay hindi na sa lahi. Ang kaligtasan po ay nakabase na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil po nagkakaroon ng pagtatalo sa early church sa Rome, sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil, sumulat sa kanila si Paul at sinabi ni Paul na wala sa lahi ninyo yung kaligtasan. Hindi porket Hudyo kayo at sa inyo binaba ang kautusan at marami kayong pribilehiyo na nakuha sa Panginoon, kayo lang maliligtas. Hindi. Niliwanag ni Paul na ang kaligtasan ay pwede ring makamtan ng mga Hintil as long as sumasampalataya sila sa Panginoon. So kung sino mang sumasampalataya sa Panginoon ay pwedeng magkaroon ng kaligtasan. At sabi po dito sa Romans 3, walang pinapaboran ang Diyos. So kahit anumang lahi mo, hindi na yun importante. Ang importante ay yung pananalig natin sa Panginoon. So yun po ang kabuuan ng Romans chapter 9 verse 11 to 33. Verse 19 to 33. And for our conclusion, kailangan po nating maintindihan na siya po ang Diyos. He is God and He is Lord over all. Ito po ang sabi sa Psalm 103 verse 19. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y naghahari sa lahat. Kailangan po natin na maintindihan na siya po ang Panginoon at siya po ang lumikha sa atin at dahil doon siya po ay may authority sa atin at dapat po tayong mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya ang naghahari sa lahat. Siya ang naghahari sa iyo, sa katabi mo, sa lahat, even sa lahat ng creation, siya ang naghahari sa lahat. Ang second po sa ating conclusion, bilang manlilikha, ang Panginoon po ay may authority sa tao. As our Creator, God has authority over man and all of creation. He has authority over both believers and unbelievers. So minsan siguro iniisip natin, ay may authority lang ang Panginoon sa mga anak niya. No, kasi kahit yung mga hindi naniniwala sa Kanya, ang Panginoon din ang lumalang sa kanila. Ang Panginoon din ang lumikha sa kanila. So may authority din ang Panginoon kahit sa mga hindi mananampalataya. Ang sabi po sa Matthew 28:18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinibigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So nasa Panginoong Jesus po ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yun pang sabi sa Matthew 28:18. At sa Isaiah 45:18, ang sabi po, kayo Panginoon ang Diyos. Kayo ang lumikha ng langit at ng mundo. Hindi nyo ginawa ang mundo nang walang nabubuhay. Ginawa nyo ito para matirhan. Sinabi nyo, ako ang Panginoon at wala nang iba. Siya po ang Panginoon at wala nang iba. Again, He is God and we are not. Hindi po tayong Panginoon, hindi po tayong Diyos. Kung tayo po ay mga tagasunod ni Kristo, ang masusunod po ay hindi kalooban natin. Ang dapat pong masunod ay ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. And po, ang sabi po ang pangatlo po, sabi dito, as His creation, we should live and die for the Lord. Our choices must be made for His honor and in service of His agenda. Ito po yung sabi sa Romans 14:8. Kung tayo ay nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo ay mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. So kung mabubuhay man tayo ngayon, lahat tayo dito buhay, dapat mabuhay daw po tayo para sa Panginoon. At kung mamamatay man tayo, mamamatay din tayo para sa Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So yung katawan na meron tayo, ang sabi dito sa 1 Corinthians, hindi ito sa atin. Ito ay sa Diyos. So dapat ingatan natin dahil tayo ay mga katiwala lamang na itong katawan na ito. Hindi tayo ang nagmamayagi ng katawan na ito.
ang sabi dito, hindi ito sa atin dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri sa Diyos. Meron ba tayong mga ways or practices na hindi nakakapuri sa Panginoon, na hindi nakakadakila? Again, ang sinabi po dito, yung katawan natin ay kailangan nating gamitin para sa Panginoon dahil ito ay hindi sa atin. Ito ay sa Panginoon. So yun po, ang Panginoon po ang lumikha sa atin at siya po ang may authority sa atin. At bilang mga Kristiyano po, kailangan po natin gamitin ang katawan at ang buhay natin ayon po sa kalooban niya. Hindi po sa kalooban natin, of course meron tayong mga desires, pero kung yung desire po na yon ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, isang tabi na po natin yung mga desires na yon. Dahil ito pong katawan na to ay sa Panginoon at dapat magamit sa kalooban niya. Yun po, siya po dapat ang masusunod sa buhay natin at siya po kasi yung hari. Siya ang king at sa isang kaharian po, iisa lang ang king. Hindi pwedeng dalawang king sa isang harian kasi magkakagulo, magkakaroon ng mga divisions. So kailangan ng Panginoon ang maghari sa buhay natin. Dahil siya yung enthroned dapat sa buhay natin. Imagine mo, kung ikaw ang hari ng sarili mong buhay, ikaw ang masusunod. Wala kang pakialam sa kung anong sinasabi ng Panginoon, wala kang pakialam sa Biblia, wala kang pakialam sa salita niya. Kasi ikaw ang masusunod, ikaw ang hari ng buhay mo. Pero ang sinasabi po dito, kailangan ang Panginoon ang maghari. Dahil siya ang lumalang sa atin, siya ang may authority sa atin, siya ang dapat maghari sa buhay natin. Siya yung dapat enthroned, siya yung dapat nasa trono ng buhay natin. Kung tayo po, ang pakiramdam natin, tayo yung hari ng buhay natin, tayo yung nasa trono, ang kailangan po natin gawin ay bumaba. Bumaba po tayo sa trono na dapat sa Panginoon. Hindi na po ang kalooban natin ang dapat manaig, kundi ang kalooban ng Panginoon. Siya po ang nasa trono at hindi po tayo. Bilang mga Kristiyano at tagasunod, hindi na po yung kalooban natin ang masusunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Again po, kung hindi ang Panginoon ang nakaupo sa trono ng buhay mo, kung ikaw ang nakaupo, kung ikaw ang nasusunod, kung puro kalooban mo at hindi kalooban ni Kristo, kailangan po natin bumaba sa tronong iyon dahil ang tronong pong iyon ay hindi para sa atin. Yun po ay para sa Panginoon. Hindi po tayo ang hari, kaya hindi po tayo dapat maghari-harian dito sa katawan natin kasi hindi naman ito sa atin. Yun po ang sabi sa 1 Corinthians, di ba? Hindi po tayo pwedeng maghari-harian na gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi. Kasi itong katawan na to ay hindi sa atin. Tayo ay nilikha lamang. At ang manlilikha, siya dapat ang magsasabi kung ano yung purpose ng buhay na ito, ng katawan na ito. Katulad po nung kanina sa gumagawa ng palayok at sa clay, ang gumagawa po ng palayok ang masusunod. Sa atin naman po, sa relationship natin sa Panginoon, ang Panginoon po ang masusunod at hindi po tayo. So yun po ang conclusion natin. Una, siya ang Panginoon at siya ang may authority sa lahat. Sa lahat sa atin, siya ang may authority. Pangalawa, bilang manlilikha, God has authority over man and all of creations. He has authority over both believers and unbelievers. So kahit yung mga hindi mananampalataya na win-win natin para sa Panginoon, kailangan natin magtiwala na ang Panginoon ay kumikilos at may authority siya doon sa mga hindi mananampalataya na yon. And as His creation, we should live and die for the Lord. Our choices must be made for His honor and His service, and in service of His agenda. So kung nabubuhay tayo ngayon, kailangan nating mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon. At yun po ang kabuuan ng ating mensahe ngayong araw na ito. Bago po tayo magtapos, tinatawagan po natin ang praise and worship team. At pwede po ba tayo magsitayo? Kailangan po nating maintindihan na siyang Panginoon at tayo po ay hindi.
sa Kanya po ang kingdom at hindi sa atin. Tayo po ay parte ng kingdom ng Panginoon. Hindi po tayo dapat gumagawa ng sarili nating kingdom. At katulad po nung early church na naging divided dahil sa iba't ibang paniniwala, naniniwala po ako kahit sa church natin ngayon, meron pang division. So kailangan nating mag-resolve yung division na yon at kailangan nating maging unified. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, dito po ang pinag-usapan nila yung mga lahi. Wala na yung Hudyo, wala na yung Hintil. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay maliligtas. Siya ang may authority. At dito sa church na to, nagtalaga din po ang Panginoon ng mga authority. At yun po yung mga pastor natin. So, meron din po silang authority over us. So, ang sinasabi po dito ni Paul, kung meron man tayong differences, isang tabi po muna natin. Isang tabi natin lahat ng differences natin, all for the glory of God. Siya ang maitataas at hindi tayo. Siya ang masusunod at hindi tayo. Siya ang hari at hindi tayo. Hindi tayo pwedeng maghari-harian, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Panginoon. Tayo inilikha lamang at siya ang ating manlilikha. Sino tayo para magmayabang sa Panginoon? Wala tayong karapatan para magmayabang sa Panginoon. Kantahin po natin itong Potter Sand. Itong kanta po ay tungkol din sa relationship ng isang potter at sa clay. Sige po.
beside me. I give my life to my potter's hand. Church, let's sing. Manalangin po tayo, Lord. In 1 Corinthians chapter 29, verse 11 to 13, it says, Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And we thank you, God. We thank you, God, and praise your glorious name. Again, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, O Lord, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, our praise. We praise your glorious name. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, Lord, take your place in our lives, Lord God. Lord, maghari ka sa buhay namin, Lord God. Lord, kung kami man ang naghahari sa buhay namin, Lord God, Lord, naway bumaba kami sa trono, Lord God, nang sa ganon, Lord, ikaw ang maitaas. Hindi kami ang maitataas sa buhay namin, Lord God, kung hindi ikaw, Lord God. Lord, ibaba mo kami kung kinakailangan, nang sa ganon na ikaw ang maitaas, Lord God. Lord, yung mga kalooban namin na hindi naayon sa kalooban mo, Lord God. Lord, yung mga kalooban namin na may kasamang pagkakasala, Lord God. Lord, hayaan mong matanggal yon sa amin, Lord God. Nang sa ganon, ang kalooban mo ang masusunod sa buhay namin, Lord God. Lord, not our will, but your will be done in our lives, Lord God. Lord, ikaw ang manlilikha at kami ay nilikha mo lamang, Lord God. Lord, ikaw ang King and we are just your subjects, Lord God. At Lord, isa lang ang hari at ikaw lang yun, Lord God. Lord, ikaw ay sovereign, Lord God. Lord, ikaw ay supreme. Ikaw ay higit sa lahat. Ikaw ang pinakadakila, Lord God. At Lord, karapat-dapat kang papurihan, Lord God. Lord, hayaan mong itong mga buhay namin ay maging buhay na patotoo, Lord God. Kung kaano ka kadakila, Lord God. Kung kaano ka kabuti, Lord God. At Lord, nagpapasalamat kami, Lord, na isa kang mabuting Diyos, Lord God. Lord, kung ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi naging mabuti. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi naging mahabagin. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, ay walang kagandahang loob, Lord God. Hindi nagbibigay ng kagalingan, Lord God. Lord, kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi binigay ang kanyang bugtong na anak para tubusin ang mga kasalanan namin, magkaroon kami ng kaligtasan, Lord God. Lord, kung hindi ka mabuti, lahat kami, Lord God, diretso sa dagat-dagatang apoy, Lord God. Lord, lahat kami ay walang kaligtasan, lahat kami ay walang pag-asa, Lord God. Kaya, Lord, pinupuri ka namin dahil ikaw ay isang mabuting Diyos, Lord God. Lord, ang iyong kagandahang loob, ang iyong awa ay sariwa bawat umaga, Lord God. Lord, ang iyong pagmamahal ay walang hanggan, Lord God. Lord, ikaw ay tapat, hindi ka nagbabago, Lord God. Lord, hindi pa bago-bago yung isip mo, Lord God. Lord, tapat ka sa sinabi mo, Lord God. Lord, tapat ka sa pangako mo, Lord God. Lord, salamat na ikaw yung Diyos na nagpadala ng iyong bugtong na anak, iyong kaisa-isang anak, para kaming mga wala na dapat pag-asa, Lord God, ay magkaroon ng pag-asa, Lord God, sa kaligtasan, Lord God. Lord, salamat at isa kang mabuting Panginoon.
Salamat na ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay pinakadakila sa lahat ay mabuti. Lord, salamat sa kabutihan mo, Lord God. Lord, again, hindi namin mauunawahan lahat ng pinapagawa mo, Lord God. But Lord, hayaan mo, Lord God, na magkaroon kami ng pagtitiwala sa iyo, Lord God. Na Lord, lahat ng ginagawa mo ay para sa aming kabutihan, Lord God. Lord, all things work together for the good of those who love Him and those who are called according to your purpose, Lord God. Lord, hayaan mo magtiwala kami sa iyo, Lord God. Na Lord, lahat ng ginagawa mo ay para sa amin, Lord God. At Lord, hindi ka nagkakamali. Hindi ka nagkakamali, Lord God. Lord, isa kang perfectong Diyos, Lord God. Isa kang mabuti, isa kang maawain, mahabagin, Lord God. Isa kang tapat. Lord, dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan, Lord God. Kaya Lord, sa oras na ito, Lord God, hayaan mo, Lord God, na maghari ka sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, ikaw ang nasa trono ng buhay namin at hindi ang mga sarili namin. Lord, itinataas ka namin, Lord God. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Lord, yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and glory come from you, and you rule over all, Lord God. Lord, you have authority over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, Lord. We thank you, our God, and we praise your glorious name. All the glory, honor, and power belongs to you. Lord, this is our prayer. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.